Salamat sa biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong humility and pride. Ang pagkakababa at pagmamataas. Mahalagang maintindihan natin na sa buhay paglilingkod, umiiral pa rin paminsan-minsan ito eh. Amen? Hindi natin namamalaya, mayabang na pala tayo, hindi natin namamalaya, nagmamataas na pala tayo. Amen po? Kaya mahalaga na pag dumadalo tayo ng ganitong gawain, patuloy tayong napapaalalahanan. Amen po? Kasi nga sabi, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Kapag natatandaan natin ang bagay na mahalaga sa atin, nakakasunod tayo sa kanyang katuwiran at kabanalan. Pero kapag nakaligtaan, ayan na naman, amen ba? Nagkakaroon tayo na ng mga pagkakamali paminsan-minsan. Ang mensahe ng Panginoon ay pinamagatan natin ito, humility and pride. Ang Ebanghelyo, ang aral po dito ngayon, ang talinhaga ay tungkol po sa Pariseo at maniningil ng buwis. Ito po ay tungkol sa pagkakaabaga at pagkilala sa sariling pagkakamali sa harapan ng Diyos. No? Ulitin ko, ang mensahe ngayon ng Panginoon, tumutukoy ito tungkol sa maniningil ng buwis. At tumutukoy yan sa pagpapakumbaba at pagkilala naman sa sariling pagkakamali sa harapan ng Diyos kaysa pagmamataas at paghuhusga sa iba. Yan, tandaan natin yun. 2 tao po yan. Nasa Ebanghelyo ngayon. Pariseo ang maniningil ng buwis. Subalit, meron tayo makikita sa dalawa na ito, yung pagpapakumbaba at pag-amin ng kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, samantala ang isa naman ay todo pagmamataas at pagmamagaling at sinisisi naman ng iba. Narito po yung ilang mahalagang punto na nais ko pong ibahagi sa inyo. Unang, pagpapakumbaba versus pagmamataas. Pakiulit na po. Humility laban sa pride. Pride laban sa humility. No? Ano kaya ibig sabihin nito? Yung pagpapakumbaba at pagmamataas. Tingnan niyo po yung dalawa na ito, ha? Isa yung pagpapakumbaba, isa naman yung nagmamataas. Ano po yung punto o aral na ating mauunawaan dito? Now, tingnan po ninyo, ipinapakita sa talinhaga na mas kinalugdan ng Diyos ang taong nagpakumbaba. Amen? Mas pinalugdan ng Diyos yung taong nagpakumbaba at kinikilala ang kanyang kasalanan. Kaysa sa taong nagmamataas at nag-iisip na siya ay matuwid. Yung kalagayan daw ng pagmamataas, kinikilala na siya ay magaling. Siya yung nakasunod.
Siya yung matuwid. Yun ang kalagayan ng pagmamataas. Yung pagpapakumbaba naman, kinikilala yung kanyang kamalian. Hindi lang basta kinikilala, kundi talagang ginatanggap ko at sinabi pa niya ang katotohanan. No? Na talagang siya hindi karapat dapat at halos dinadagutan niya yung kanyang dibdib, yung ginagago niya ng kanyang kamay o braso, no? Ginagago niya yung kanyang dibdib. Ibig sabihin, hindi na nga niya masabi. Sa kanyang pagkakahiya, sa kanyang pagkilala sa kasalanan niya, hindi niya na ito mabanggit. Halos talagang suntukin niya yung kanyang dibdib. Sa hiya, na yun ang kanyang nakikita napakalaking pagkakamali. Ang sabi ko sa Awit 51, verse 16 to 17, Awit 51, 16 to 17, hindi mo nais ang mga paghahandog sa haing sinuno, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba puso mapagtapat. Saan daw siya nalulugod? Doon sa pagpapakumbaba at may pusong katapangan. So wala ka lang kwenta kung dadali natin sa panahon natin ngayon na naghahandog ka sa banal na misa, may isa ka ba na bigas pa, may mga punitas, at mayroon pa mga sobre, ibinibigay natin sa pari-pari, wala pala yun. Kung hindi mababago yung kalooban. Bali wala yun kung mataas ang ego mo, mataas ang pride mo, na tila mga itinuturing mo mali ang iba at ikaw lang ang tama. So bali wala kung maghandog naman ang ganoon sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, yung talagang mababa ang kalooban mo. At hindi ka nagmamataas. Diba, nakikwento ko po sa inyo, na kapag nagbuhos ka ng tubig sa lupa, kung titignan mo yung tubig kung saan siya pumupunta, sa mataas pa na bahagi ng lupa o sa mababang bahagi ng lupa. Diba sa bababa? Mababa doon pumupunta ang tubig. Ganyan din ang Diyos. Kanino siya pumupunta? Hindi sa mataas na bahagi ng ugali ng tao. Pumupunta siya doon sa mga taong may mababa ang kalooban. Purihin ang Diyos. Sa Tiago, chapter 4, verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa akin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Ang Diyos ng kalaban ng mga taong mayabang. Ngunit tumutulong siya sa mga taong may kapapatan. Ito po'y nagpapakita na ang kababaan ng loob at pagkilala sa ating mga kasalanan ay mahalaga sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Pinalulugdan niya ang mga taong lumalapit sa Kanya na mayroong pagsisisi at talagang inaamin niya yung mali niya. At nagtitiwala siya sa Diyos na andun yung awa ng Diyos. Kaya nga, di ba, kinakanta natin dito yan sa Bible, mapapalag ang mga pinatabi
Sapagkat si El Shaddai ang gagamit talaga ang Diyos ng inaapi. Kaya kapag inaapi ka, dapat mong maintindihan na ang kakampihan ng Diyos doon, yung nagkakaway ba o yung inaaway? Ba? Yung mayabang o yung walang kimikat na nagpapakumbaba? Sino ang kinakampihan ng Diyos? Hindi yung inaapi. Amen po. Hindi kakampihan ng Diyos yung mayabang. Hindi kakampihan ng Diyos yung mga akala po kung sino. Hindi kakampihan ng Diyos yan. Ang kakampihan ng Diyos, yung mga taong may mababa ang kalooban. Yung hindi